Ipinag-utos naman ng Senate Impeachment Court sa lahat ng mga senator judges maging sa prosecution at defense panel ang pagkokomento sa publiko o pag-livestream ng kanilang merits ng trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y para raw ipakita ang pagiging impartial ng korte, alinsunod na rin sa Rule 18 ng Rules of Impeachment. Si Criza Lopez para sa Balita. Tinalakay na sa Senate Impeachment Court ang pagbibigay ng mga statement ng mga panig kaugnay sa merito ng impeachment trial. Pinagbawalan ng impeachment court ang mga senator judges maging parehong panig ng prosecution at depensa na magbigay ng pahayag ukol sa merito ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nakasaad sa Article 18 ng Rules on the Impeachment na ang presiding officer, ang mga senator judges at maging ang mga abogado ay inuutusan na iwasan ang pagbibigay ng mga komento sa publiko. The Chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity. Hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity, as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus, and weaponize the media to substitute public outrage or actual evidence. Bagamat nag-ugat sa sagutan sa pagitan ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Attorney Christine Ferrer noong August 12 kung saan nabanggit na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatanong ng mga misleading question na siya namang naging laman ng content ni Attorney Amando Ligutan sa kanyang Facebook post. Mas binibigyang diin daw nito na dapat maging impartial ang korte. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Ngunit bago tugunan ang issue sa pagitan ng mga counsel, unang tinalakay ni Escudero sa korte ang pag-uugali ng mga senator judges at kung ano ang mga tungkulin ng mga ito sa paglilitis. Binigyang diiniya ang dapat pagiging impartial at ang disiplina ng bawat isang senator judges maging ang pagsunod sa Article 18 ng Rules of the Impeachment. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. Let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution. Dahil sa mga unang pahayag na lumabag sa Rule 18, ipatutupad sa korte ang two-strike rule. Sinabi niyang ang unang paglabag ay mapapatawan ng public reprimand, stern admonition sa korte at permanenteng itatala sa record bilang huling babala at papatawan ng 30,000 na multa para sa mga muling lalabag. Two-strike rule. Violations will be met with a strict graduated penalty system. First offense, public reprimand and admonition. The penalty is a severe reprimand and stern admonition in open court, placed permanently on the record as a final warning. Second offense, a monetary fine. The penalty, pursuant to the prescribed ceiling under Rule 71, Section 7 of the court will impose a maximum statutory fine of 30,000 per violation. Bukod pa rito, maaaring humarap sa disciplinary action ang sinumang miyembro ng bar na lalabag sa itinakdang rules ng impeachment court. Anya, maaaring i-refer ang insidente sa Office of the Bar Confidant, Integrated Bar of the Philippines o maging sa Supreme Court para sa kaukulang disciplinary sanction, kabilang ang posibleng usapin sa kanilang license to practice. Nilinaw naman ni Escudero na prospective ang bagong ruling. Ibig sabihin, saklaw lamang nito ang mga pahayag o kilos na ginawa matapos ilabas ang mismong ruling noong August 26. Para naman sa mga naunang pahayag o kilos na saklaw ng Article 18, sinabi ni Escudero na magiging maluwag muna ang korte at ituturing na parang walang naganap na paglabag. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.